Nagbago na ang kaayusan ng mundo. Ngayon, ang mga mutant at zombie na ang namumuno sa lahat. Sa mundong kung saan ang bawat isa ay desperadong lumalaban para mabuhay, si Miri lang ang nag-iisang tao na gustong mamatay, isinumpa ng isang katawang tumatangging mamatay kahit anong mangyari. Nang matagpuan siya ng Death Squad, nag-alok sila ng isang kasunduan, tulungan niyang buuin muli ang sangkatauhan, at ibibigay nila sa kanya ang iisang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya, isang wakas. Para mamatay siya, kailangan muna niyang tulungan ang iba na mabuhay. Isang malupit na kasunduan, at ang tanging layunin na lang na natitira para sa isang immortal na araw-araw ay nakikita ang mga patay. Mananatili ba siya sa kanyang layunin, o magbabago ang landas na kanyang tatahakin? Alamin natin. Sa isang liblib na buhanginan, patuloy na humahampas ang hangin at lumilipad ang buhangin, halos walang makita sa paligid. Mukhang isa itong abandonadong desyerto, ngunit sa gitna ng mga buhangin ay may isang matayog na gusali na nakatayo. Sa paanan ng gusaling iyon, may isang batang lalaki na may hawak na maliit na kwaderno habang nakatingala. Misteryoso ang kanyang itsura. Ang batang iyon ay nagngangalang Myri. Paulit-ulit siyang tumitingala sa gusali, saka ibinababa ang tingin sa hawak na kwaderno. Binubuklat ito na para bang may tinitiyak. Sa loob naman ng gusali, may dalawang malalaking lalaki na may hawak na mga sandata at nagbabantay sa may pasukan. Kakaiba ang mga ito, mukhang normal ang kanilang katawan at suot, ngunit hindi ang kanilang mga mukha. Itim ang puti ng kanilang mga mata, puti naman ang mga balintataw, at may mga kakaibang itim na guhit sa kanilang mga katawan. Hindi sila mukhang tao. Nang mapansin nila ang batang nakatingin sa gusali, nag-usap ang dalawa. Ano yun? Tanong ng isa. Nasaan? Sagot ng isa pa. Sabay silang tumingin sa direksyon ng batang nakatayo sa gitna ng buhanginan. Tao ba yun? Tanong ng isa. Siguro, sagot ng isa, tila nag-aalinlangan. Para bang gusto niyang makasiguro, ngumiti ang isa at nagsabing, oo, tao nga. Nang makumpirma iyon, napangiti siya ng kakaiba. Bamuka ang kanyang bibig hanggang halos umabot sa magkabilang tainga, may piraso-piraso pang balat na nakabitin sa gilid ng labi, para bang nanalo sa isang masamang uri ng premyo. Lumapit ang dalawa sa bata. Sa sandaling iyon, hindi man lang sila pinansin ni Myri. Patuloy lang siyang nakatingin sa kwaderno, tila interesado, hanggang sa makarinig siya ng kakaibang tinig na tumatawag sa kanya. Nang siya'y tumangala, bumungad sa kanya ang mapanlinlang at nagbabantang mga tingin ng dalawang lalaki. Biglang nagliwanag ng pula ang kanyang mga mata. Mas naging masama ang kanyang ngiti kaysa kanina. Yumuko ang isa sa mga lalaki at lumapit sa kanya. Hoy, bata, sabi nito, ano ang ginagawa mo rito? Alam mo ba kung gaano kapanganib ang lugar na to? Unti-unting hamaba ang ngiti nito mula tainga hanggang tainga, at mas lalong tumingkad ang pulang kulay ng kanyang mga mata. Nang may panlalait sa boses, tinignan siya nito. Kaya pala, kaibigan mo pala yung nahuli namin kanina. Nandito ka para iligtas siya, ano? Ang tapang mo naman. Sigurado akong mas masarap ka pa kaysa sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, nagtinginan ang dalawa at sabay nang ngumiti. Maganda ang pagkain natin ngayon, kaibigan, sabi ng isa. Dalawang batang tao sa iisang araw. Siguradong matutuwa si Ginoong Craven. Nang marinig ni Don ang pangalang Craven, bigla siyang tumahimik. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kwaderno sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa dalawang lalaki gamit ang malamig at walang buhay na mga mata. Bahagyang gumalaw ang kanyang ulo. Humigpit ang kanyang mga kamay, nagkupot ang kanyang mga kamao. Sa harap niya ay dalawang malalaking nilalang na hindi tao, ngunit wala ni Katie ting natakot sa kanyang puso. Sa bilis ng kidlat, sa isang iglap, lumipad sa ere ang mga ulo ng dalawang lalaki. May ngiti pa rin sa kanilang mga mukha ang dalawang lalaki, ngunit wala silang oras para maintindihan kung ano ang nangyari. Wala ring bakas ng sakit sa kanilang mga anyo. Sa itaas na palapag ng gusali, tila may nagaganap na kasiyahan. Malakas ang ingay. Itaas ang mga baso, mga kaibigan, sigaw ng isa. Gaano na ba katagal mula nang huli akong kumain ng laman ng tao? Sa loob ng pinakataas na palapag, may isang mataas na tore na gawa sa mga buto ng tao. Ang sahig ay punong-puno ng may itim at tuyong mantsa ng dugo. Matapos ang mahabang panahon ng gutom, may nagsabi, sa wakas, may pagkain na tayo. Sa bulwagan, may mga lalaking kahawig ng
Dalawang bantay sa ibaba, may mga nagtatawanan at nagkukwentuhan, ang iba naman ay sumisigaw sa tuwa. Para itong isang samahan ng mga nilalang na hindi tao. Sa gitna nila ay nakatayo ang pinakamabangis sa lahat, marahil ang pinuno ng lugar na iyon. Ngumiti siya ng parang demonyo, inilalantad ang mga ngiping mas matalas kaysa sa iba. Malaki ang kanyang katawan at halatang malakas. Sa isang kamay niya, hawak niya ang ulo ng isang binatang lalaki. Ako ang nakahuli sa kanya, sabi niya. Pagkasabi nito, bigla siyang tumawa ng malakas. Nanginginig ang binata habang nakatingin sa mga bungkus ng bungo sa paligid. Pinawisan siya ng malamig. Marahil ay nahulaan na rin niya ang sarili niyang kapalaran. Ang iba naman ay halatang nasasabik sa pagkakahuli sa kanya. Patuloy silang sumisigaw, sumasayaw, kumakanta, tumatawa, at walang tigil sa ingay. Bigla, may umalangaw na tunog ng mga yabag. Maliit ang mga paa, ngunit mabigat ang tunog ng bawat hakbang. Sa bawat tapak, bahagyang umaangat ang alikabok sa sahig. Nagulat ang pinuno nang makita kung sino ang papalapit. Ganoon din ang iba, at tila may bahagyang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang papasok ay si Myri, ang batang nasa ilalim ng gusali kanina. Madilim at walang buhay ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga nasa harap niya. Sa isang kamay, hawak pa rin niya ang kwaderno. Ang isa naman ay may itinatago sa likuran. Nang makita siya ng pinuno, naguluhan ito. Ano ang ginagawa ng batang taong yan dito? Tanong niya, hindi ba dapat nagbabantay ang mga gwardya? May isang lalaki sa likuran ang nagsalita. Oo, kanina lang nakita ko silang nakapwesto sa harap ng pinto. Biglang inihagis ni Myri ang itinatago niya sa likod. Tumama iyon sa sahig ng may malakas na tunog at gamulong palapit. Huminto ang bagay sa mismong harap ng pinuno. Dalawang ulo iyon, ang mga ulo ng dalawang bantay. Gamulong ang mga ito hanggang sa ilalim ng paa ng pinuno, dahilan para magulat ang binatang bihag. Nang makita ng pinuno ang mga ulo ng kanyang mga tauhan, bigla siyang nag-alab sa galit. Umuusbong ang mga ugat sa mukha ng pinuno. Matindi ang titig ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Myri. Napakurap ang binatang bihag sa tabi niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Lalong dumilim ang mukha ng pinuno. Ikinros niya ang kanyang mga braso at tinitigan si Myri ng may bangis. Walang takot na ibinuka ni Myri ang bibig at nagsalita, maaari ko bang itanong kung nandito si Craven? Wala pa ring emosyon ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kwaderno at ipinakita ang guhit ni Craven. Nang makita ng pinuno ang walang pakialam niyang kilos, lalo siyang nagalit. Kumunot ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata, at malakas siyang sumigaw. Ano ba ang kalokohang yan? Ngunit kalmado pa ring nagtanong si Myri, ibig sabihin, wala siya rito. Sinabihan kasi ako na nandito raw si Craven. Nag-iba ang anyo ng mga nilalang sa harap niya. Dumilim ang kanilang mga mukha at halatang punong-puno ng galit ang kanilang mga mata, na para bang gusto na siyang patayin. Ang binatang blonde na nakasaksi sa lahat ay nanginginig sa takot, pawis na pawis, at nalilito kung ano ang mangyayari kay Myri. Ano ba to? Ano ang pakay ng batang to? Bulong ng isa. Ang mukha ng pinuno ay napuno ng hanggaring pumatay. May halong panunuya ang kanyang tinig. Maswerte ba ang batang to o sadyang baliw lang? Sa sandaling iyon, mas lalong lumakas ang nakamamatay na aura ng pinuno. Sobrang dilim ng kanyang mukha na halos hindi na makita ang mga hugis ng kanyang mga mata at bibig. Patuloy siyang nakatitig kay Myri at nagtanong, kung ganoon, bakit mo pinatay ang mga bantay ko? Sandaling nag-isip si Myri bago sumagot ng kalmado dahil nakakainis sila. Hindi na napigilan ng pinuno ang sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata at kumislap ang galit sa kanyang tingin. Tumingin siya sa lalaking may suot na pirang sa likuran niya at nag-utos, Jeff. Tapusin mo siya. Tumingin si Jeff kay Myri, saka tumanggo. Oo, sagot niya. Biglang nagtanong si Jeff, paano ang menu? Ngumisi ang pinuno at mariing sinabi, gawin mo sa estilo ng hotel. Hinugot ni Jeff ang kutsilyo at sumugod ng napakabilis patungo kay Myri. Sobrang bilis ng kanyang galaw na halos walang nakakita. Isang kisap mata lang, kanina nasa likod pa siya ng pinuno, at ngayon ay nasa mismong harap na ni Myri. Patuloy ang utos ng pinuno, hingayin mo siya. Tahimik na sumunod si Jeff. Patuloy na nakatitig kay Myri si Jeff at sumagot, oo, Ginoo.
Ang binatang blonde ay nakatingin kay Myrie ng may matinding pag-aalala. Gusto niyang sumigaw para kunin ang atensyon ni Jeff. Ngunit dahil nakatikip ang kanyang bibig, pawang mahihinang tunog lamang ang lumalabas. Siyempre, hindi yun sapat para mapansin ni Jeff. Mahigpit na hawak ni Jeff ang kutsilyo at sunod-sunod siyang humataw. Isa-isang naputol ang mga bahagi ng katawan ni Myrie. Pira-piraso, walang awang hinihiwa. Sa loob ng ilang sandali, wala nang natirang buo sa kanyang katawan maliban sa ulo. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon, kasabay ng maliliit na piraso ng laman. Habang pinapanood iyon ng pinuno, unti-unting lumuwag ang kanyang mukha. Kumikislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Sinundan niya ng tingin ang bawat piraso ng katawan na bumabagsak sa sahig, at napangiti siya na parang nasisiyahan sa isang palabas. Ibinalik ni Jeff ang kutsilyo sa kanyang tabi, saka tumingin sa pinuno at nagsabi, tapos na ang paghahanda ng karne. Bigla, may kakaibang nangyari sa likuran niya. Ang mga piraso ng katawan ni Myrie ay biglang umangat muli. Napaatras si Jeff sa gulat. Bawat piraso, bawat bahagi ng katawan, ay tila may sariling kamalayan. Isa-isa silang bumalik sa tamang pwesto. Ang mga patak ng dugo ay muling nagdugtong-dugtong, ang mga nabaling buto ay muling nagkabit. Maging ang mga naputol na ugat ay dahan-dahang naghilom, at pati ang kanyang mga damit ay tila muling nabuo. Ang bawat selula ay parang hiwalay ngunit sabay-sabay na kumikilos, muling binubuo ang isang buong katawan. Hindi sapat yan para patayin ako. Nang marinig ang tinig, napalingon si Jeff. Nakita niyang nakatayo si Myrie. Ang katawan at pati ang sandata ni Jeff ay basang-basa ng dugo. Nang masilayan niya ang eksenang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, para bang may nakita siyang bagay na hindi niya dapat makita. Bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Sa mismong harap niya, tumalon si Myrie. Handa ang kanyang katawan sa pagsipa, at ang alikabok sa paligid ay sumabay sa kanyang pag-angat. Tinitigan niya si Jeff gamit ang malamig at walang hanggang mga mata. Huwag mo akong gawing biro. Ginamit ni Myrie ang lahat ng lakas sa isang sipa. Ang maliit na katawan ng bata ay nagpakawala ng puwersang hindi inaasahan. Sa isang iglap, nasipa niya si Jeff, isang lalaking halos 2 metro ang taas, palayo mula sa gitna ng bulwagan. Lumipad si Jeff palabas, winasak ang maraming halijing semento habang tinatangay siya ng lakas ng sipa. Walang nagawa si Jeff. Paano nagkaroon ng ganitong kakilabot na lakas ang isang maliit na tao? Nang makita iyon, napasinghap ang pinuno sa gulat. Ang binatang blonde ay hindi lamang namangha, kundi halos manginig sa takot. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay tunay na. Nangyari sa mismong harap ng kanyang mga mata. Para sa isang ordinaryong tao tulad niya, imposibleng maunawaan ang nasaksihan niya. Ang isang katawan na muling nagbuo ng sarili nito. Maging ang pinuno ay natigilan sa ginawa ni Myrie. Hindi malaman ng pinuno kung paano ipapaliwanag ang nakikita niya. Mukhang buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ngunit bigla niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw. Lintik ka, nasaan kayo? Dakpin niyo agad ang bastos na yan. Sumunod agad ang mga nasa paligid sa utos ng kanilang pinuno. Sabay-sabay silang sumugod kay Myrie, sumisigaw ng malakas upang ipakita ang kanilang galit at tapang. Niloloko lang tayo niyan, sigaw ng pinuno habang nagwawala. Hindi mo pwedeng gamitin ang parehong estilo ng 2 beses. Nakaturo ang daliri niya kay Myrie, galit na galit ang mukha, nakabuka ang bibig habang sumisigaw. Paano ka naglakas loob na pumasok sa teritoryo ng Z-Humans? At higit sa lahat, pinatay mo pa ang pinakamagaling kong tauhan. Nasaan kayo? Iganti niyo si Jeff. Nagsigawan ang mga tauhan, punong-puno ng galit ang kanilang mga mukha. Isa-isa silang sumugod kay Myrie. Ngunit nanatili siyang walang emosyon. Hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang malalim at itim niyang mga mata ay tahimik na tumingin sa paparating na mga kalaban. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, para bang may ihahagis. Bigla niyang hinampas ang sahig gamit ang kanyang kamao. Nagbitak ang lupa, at sa isang iglap, walang bilang na mga buto ang sumibol mula sa ilalim ng sahig, tumusok paitaas patungo sa mga Z-Humans na sumusugod. Nagulat sila at walang oras para makaiwas. Napatigil sila, nakatitig sa mga butong umuusbong mula sa lupa, puno ng pagtataka. Buto!
Biglang yumuko si Myrie, dinampot ang isa sa mga buto at hinugot ito palabas ng sahig. Nang makita iyon ng pinuno, agad siyang kinabahan. Hinawakan ni Myrie ang buto, inihampas ito sa isang mabilis na galaw, at bago pa makaiwas ang isa sa mga lalaki, naputol ang ulo nito. Bumuga ang dugo mula sa leeg nito sa direksyon kung saan gamulong ang ulo. Nang makita iyon ng pinuno, nanlaki ang kanyang mga mata. Bumuhos ang pawis sa kanyang mukha na parang ulan. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Sa sandaling iyon, nakatayo si Myrie sa harap ng katawan ng lalaking kakapugot lang. Ilingon niya ang ulo at tiningnan ang iba pang mga lalaking walang takot na sumisigaw at patuloy na sumusugod. Sa bilis ng kidlat, tumalon siya at lumitaw sa likuran ng isa pa, hawak pa rin ang buto at handang humataw. Hindi siya nakita ng lalaki. Bigla itong natigilan, nanlaki ang mga mata, nakabuka ang bibig, at bakas ang takot sa kanyang mukha. Bumagsak si Myrie pababa kasabay ng grabidad, inihampas pababa ang buto sa isang patayong hiwa, at nahati sa dalawa ang katawan ng lalaki. Bumuhos ang dugo mula sa hiwang katawan, damaloy pababa na parang talon. Tahimik na nakatayo si Myrie habang pinapanood ang magkabilang bahagi ng katawan na bumagsak sa sahig, nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Para bang wala siyang gaanong nararamdaman, tila nababagot pa nga. Ibinato niya ang butong hawak sa tabi, habang ang mga Z-human sa likuran niya ay nakatitig sa kanya ng takot at pagkalito. Biglang itinaas ni Myrie ang kanyang kamay at dahan daw ang ikinuyom ang kanyang mga daliri. Walang pag-aalinlangan, isinaksak niya ang kanyang kamay diretsyo sa kanyang tagiliran. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon, isang eksenang lubhang kakaiba. Unang beses itong nakita ng binatang blonde, at sa sobrang gulat ay hindi man lang siya nakakurap. Sa harap ng mga nagulat na manunood, tila wala man lang nararamdamang sakit si Myrie. Hinayla niya palabas ang isang piraso ng bituka, at ang bahaging sinaksak niya kanina ay kusang nagsara at naghilom. Para lamang siyang naglalaro, hawak niya ang bituka at iwinawasiwas ito sa hangin, na parabang ang paghila niya sa sarili niyang laman ay simpleng pagpapalit lang ng sandata, mula sa pangmalapitan patungo sa pangmalayuan. Sa bawat hampas ng kanyang kamay, may mga ulong nalalaglag. Tumitilamsik ang dugo sa sahig sa lahat ng direksyon. Inihagis niya paitaas ang bituka at saka ito malakas na ibinagsak. Sa isang iglap, nadurog ang katawan ng isang Z-human, nagkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan, at nabahira ng dugo ang paligid. Nabutas din ang bitukang ginamit niya matapos ang hampas na iyon. Ngunit tila wala lang iyon sa kanya. Dinampot niya muli ang bituka at sandaling tiningnan ang nabutas na bahagi, saka basta itinapon. Dahil dito, lalong nataranta ang mga Z-human sa likuran niya. Ang ilan ay nagsimula ng matakot, hindi alam kung ano pa ang susunod niyang huhugutan mula sa sarili niyang katawan. Muli niyang isinaksak ang hubad niyang kamay sa kanyang tiyan. Sa bilis ng kidlat, umihit siya at may inihagis patungo sa ulo ng mga natitirang Z-human na nanunood lamang. Sobrang bilis ng galaw niya na hindi pa nagsasara ang butas sa kanyang katawan, at ang mga nakatayo naman ay wala ring oras para umiwas. Isa-isa silang tinamaan sa ulo. Patuloy niyang inilulusot ang kanyang kamay sa loob ng kanyang tiyan. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, ni walang bakas ng sakit, para bang naglalaro lang talaga siya. Muli siyang humila palabas ng isa pang piraso ng bituka. Sa lakas ng paghila niya, pati ang hangin sa paligid ay tila hinihigop papunta sa kanyang kamay. Malakas niyang inihagis ang bituka sa tatlong lalaking nasa harap niya. Wala silang oras para umiwas. Tinamaan sila at ang kanilang mga katawan ay literal na nahati sa dalawa. Nanatili si Myrie sa kanyang kinatatayuang posisyon, walang pakialam na nakatingin sa kanila. Samantala, ang butas sa kanyang katawan ay unti-unting naghilom. Ang bawat ugat, bawat munting selula ay muling nagdugtong-dugtong, hanggang sa tuluyang maglaho ang sugat, na para bang walang nangyari, ni isang peklat ay wala. Ang natitirang Z-human ay nakatayo lamang, tulala, naglalabas ng mga walang saysay ngunit may ingay na tunog. Nang marinig iyon ni Myrie, dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan sila gamit ang madilim at malamig na mga mata. Halatang iritado na siya. Sa loob ng kanyang isipan, nagmura siya. Nakakainis. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa dulo ng kanyang mga daliri, ang bawat selula at bawat ugat ay nagsimulang hamaba at magsama-sama. Unti-unting nabuo ang isang utak sa kanyang palad.
Nang tuluyan itong mabuo, ang mga selula at ugat ay muling umatras at bumalik sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig sa takot ang mga Z-human. Pinawisan sila ng malamig at naglalabas ng mga walang saysay na tunog. Ang isa sa kanila ay tinamaan ng utak na diretsyo isinaksak sa kanyang ulo. Nadurog ang kanyang bungo bago pa siya makapag-react. Nang makita iyon, napasigaw sa takot ang isa pa at tinakpan ang kanyang ulo gamit ang magkabilang kamay. Muling lumikha si Myri ng isang utak at inihagis ito paitaas. Kinuha niya ang isang buto at ginamit itong parang pamalo. Para bang nasa isang laro ng baseball, humanda siya at buong lakas na hamampas. Lumipad ang utak at dumiretso sa ulo ng isa pang lalaki. Bumagsak ito sa sahig, wasak ang ulo. Nagpatuloy siya, tila ba isang laro lamang ang lahat. Parang nasa isang baseball field siya at kailangan lang tamaan ang bola. Sa bawat hampas niya, may isang Z-human na napapahamak. Wala silang oras para umiwas o gumawa ng kahit ano. Isa-isa nilang tinanggap ang bawat palo. Sa bawat utak na tumatama, may ulong na babasag. Paulit-ulit, hanggang sa mapuno ang sahig ng mga bangkay. Naligo sa dugo ang paligid, naging pula ang sahig. Ibinaba ni Myri ang kanyang mga kamay at tumayo sa gitna ng lawa ng dugo, malamig at walang emosyon. Nang makita ng pinuno ang kanyang mga tauhan na isa-isang pinapatay, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maibuka o maisara ang kanyang bibig sa matinding gulat. Hindi niya alam kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon o kung ito ba ang totoong nangyayari. Ang binatang blonde, na kanina ay nag-aalala lamang, ngayon ay lubos ng takot. Hindi na niya alam kung tao pa ba talaga si Myri. Pawis na pawis ang pinuno habang nakatitig sa kanya at galit na sumigaw. Ano ang ginawa mo? Hayop ka! Ano ka ba talaga? Hindi niya namalayang bigla nang nasa harap niya si Myri. Napatingin siya ng gulat. Maging ang binatang blonde ay napatingin sa kanila, punong-puno ng takot at pagkabigla. Sa sandaling iyon, napatingin pababa ang pinuno kay Myri. Maliit ang tindig nito kumpara sa kanya. Ngunit nanginginig siya sa takot, pawis na pawis. Kailan pa siya napunta rito? Kalmadong itinaas ni Myri ang kanyang ulo at nagsalita. Tanungin ko lang ulit, ikaw ba si Craven? Lalong dumilim ang mukha ng pinuno. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin kay Myri. Bakit, nauutol niyang tanong, dahilan para ituon ni Myri ang pansin sa kanya. Bakit mo hinahanap si Craven? Pinagpapawisan ng pinuno habang dahan-dahan siyang nagsalita. Madilim ang kanyang mukha, halatang takot ngunit pilit tinatago. Tahimik si Myri, tila nag-iisip. Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya. May nagsabi sa akin, wika niya, na isang Z-human na tulad niya ang makakapatay sa akin. Nang marinig iyon, umumbok ang mga ugat at ugat ng dugo sa mukha ng pinuno. Nang itim at naging nakakatakot ang kanyang mga mata sa galit. Bastos kang hayop ka. Sigaw niya, sino sa tingin mo ang kinakalaban mo? Galit na itinaas ng pinuno ang pamalong hawak niya, handang ipukpok pababa. Ibinaling ni Myri ang kanyang ulo pababa. Walang buhay ang kanyang mga mata, walang kahit kaunting galaw. Kung hindi siya si Craven. Biglang may isang bughaw na bagay ang pumulupot ng mahigpit sa katawan ng pinuno, mahigpit na mahigpit, dahilan para hindi na siya makagalaw. Huwag kang hamarang. Lumalabas pala iyon ng mga ugat ng dugo mula sa kanyang kamay. Mula roon, hamaba ang kanyang mga daliri na parang mga hibla, at bawat ugat ng dugo ay mukhang manipis ngunit nakakagulat na matibay. Ang mga ugat ng dugo na pumulupot sa katawan ng leader ay unti-unting humigpit. Hinihigpitan siya na parang gustong pira-pirisuhin ang kanyang katawan. Lumabas din ang dugo sa mga bahaging naiipit. At bawat kalamnan sa kanyang katawan ay pilit na lumalaban sa mga ugat na bumabalot sa kanya. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang katawan at tuluyan itong sumabog. Nagkalat ang mga piraso ng laman at dugo na parang sumabog na bomba. Ang batang lalaking blonde na nasa tabi niya ay nayanig din ng gusto at hindi mapakali. Ang malaking maso ay bumagsak sa lupa dahil sa bigat nito, at sa hawakan ay nakasabit pa rin ang naputol na braso ng leader. Ano ba ito? Gulat na gulat ang binata habang nakatingin sa kanya, at ang kanyang mga damit ay nabahiran din ng dugo ng leader. Paano niya napatay ang lahat ng Z-human sa isang iglap? Sa eksenang iyon, si Myri at ang binata na lang ang natira. Ang isa ay nakatayo, ang isa ay nakaluhod.
Napapaligiran ng mga bangkay ng daan-daang Z-humans na kanyang pinatay, at ang dugo ay nagkalat sa buong sahig. Sa sandaling iyon, tumingin ang binata sa kanya at nakita niyang nakatitig siya sa kanya gamit ang malalamlam at mabibigat na mga mata. Napasigaw ang binata sa takot ng ilang beses. Nang ibaling niya ang ulo patungo sa kanya, lalo siyang natakot. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin, at patuloy na umiiyak ang kanyang bibig. Pinagpapawisan siya at nanginginig. Hindi ito maaari, plano niya din ba akong patayin? Nang mapansin niyang masyado ng negatibo ang kanyang iniisip, agad niyang inaliw ang sarili. Siguro hindi naman. Lumapit si Myrie at tinanggal ang tape sa bibig ng lalaking blonde ang buhok, dahilan para magulat siya at mapasigaw ng malakas. Sandali lang. Alam mo ba kung nasaan si Craven? Kinuha ni Myrie ang notebook at ipinakita sa kanya ang guhit ni Craven na nasa loob nito, dahilan para siya'y malito sandali. Doon lamang niya napagtanto na hindi siya balak patayin, kaya napabuntong hininga siya sa ginhawa. Yung lalaking iyon, ibinaling niya ang tingin sa maso na nasa lupa. Yung kakapatay lang niya roon ang si Craven. Iwas niyang iniwas ang kanyang tingin, hindi niya alam kung mali ba ang nasabi niya. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang nakaupo sa harap niya. Ibinaling niya ang ulo at tumingin sa kanya ng walang emosyon sa mukha. Ganon pala, sa sandaling iyon, may bahagyang bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nabigo na naman ako, tumayo siya at nagsabing, naiintindihan ko, saka humakbang palayo, naghahandang iwan ang masamang lugar na iyon. Dahil dito, napasigaw sa takot ang binatang nakaluhod sa lupa. Sandali lang. Lumingon siya at tiningnan siya gamit ang madilim at walang buhay na mga mata, at nagtanong, ano ang problema? Nang makita ng binata ang kanyang mga mata, siya'y nagulat at lalo pang natakot. Muli siyang yumuko at nagsabi, ayos lang, salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Walang emosyon ang kanyang tinig habang sinasabi iyon, at nagpatuloy lang siya sa paglalakad, iniwan siyang nakagapos pa rin. Habang pinapanood niya ang likuran nito na papalayo, natatakot siya na kung tatawagan pa niya ito kahit isang beses, baka mapatay siya. Naiwan siyang nakaupo roon, nakatanaw lang sa papalayong anyo nito. Nanatiling tigang at walang tao ang mga buhanginan. Malakas pa rin ang ihip ng hangin, kaya lalong lumiit ang tanaw. Lumabas siya ng lumang gusali, at kitang-kita na may malaking bahagi sa itaas na palapag na wasak na. Apektado rin ang mga katabing palapag at nagkaroon ng malalaking bitik. Naglalakad siya habang may hawak na panulat, may sinusulat sa notebook. Gumuhit siya ng 2 pailas na guhit sa larawan ni Craven. Patuloy niyang tinitingnan ang notebook, tila malalim ang iniisip. Maraming taon na ang nakalipas mula nang sirain ng zombie virus ang buong mundo. May mga taong nakaligtas, at sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kanilang uri hanggang sa maging mga halimaw na tinawag na Z-human, isang pagsasanib ng tao at zombie. Sa ilalim ng buhangin na kanyang tinatahak, hindi mabilang na mga buto ng tao ang nailibing sa paglipas ng mga taon. Ito ang maaaring ituring na pagsiklab ng Z-human at ang katapusan ng sibilisasyon ng tao. Kahit pilit na namuhay si Myrie na parang isang normal na tao, naglalakad pa rin siya sa buhangin ng walang tiyak na patutunguhan. Tuloy-tuloy lang ang kanyang paglakad. Dumating siya sa isang lumang libingan. Ang mga salitang nakaukit sa batong bakal ay halos hindi na mabasa dahil sa tagal ng panahon. Siya ay naging immortal. Tumigil siya roon, walang galaw, at nakatingin pababa sa lapida. Tahimik siya, pagod at walang sigla ang kanyang mga mata, may bahid ng lungkot. Mama, pasensya na, bulong niya habang nakatingin sa bitik-bitik na batong bakal na natatakpan ng lumot. Umupo siya sa harap ng lapida ng kanyang ina, yakap ang kanyang mga tuhod. Patawarin mo ako mama, hindi na naman ako namatay ngayon, hindi ko pa nakikita ang nilalang na makakapatay sa akin. Samantala, ang batang lalaking blonde ay nakagapos pa rin sa gusali. Nakaupo siya sa gitna ng mga bangkay, pilit na kinakalas ang tali sa kanyang katawan. Biglang may tumawag ng kanyang pangalan ng malakas. Mr. Hyuho. Kinabahan siya nang marinig yun kaya dahan-dahan siyang lumingon. Mga patay lang ang naroon, paano may tatawag sa pangalan niya? Sa harap niya ay ang 2 niyang kaibigang nakaligtas sa zombie pandemic kasama niya. Nakita nila siyang nakaupo sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga bangkay, at bahagyang nataranta. Nang makita ni Dango na nakagapos siya,
Agad itong lumapit at nagtanong, ayos ka lang ba, Kyuho? Anong nangyari? Bakit hindi ka sumasagot sa radyo? Nang makita niyang ganoon sila mag-alala para sa kanya, nakaramdam ng kaunting hiya si Kyuho. Yumuko siya at marahang humingi ng paumanhin. Hindi pinansin ni Dango ang kanyang paghingi ng tawad. Agad lang itong umupo at sinubukang kalagin ang tali sa kanya. Nang makita iyon ni Kyuho, dali-dali siyang nagpaliwanag. Akala ko wala rito si Craven kaya nagpasya akong maglibot sandali. Pero ang nangyari, nahuli kami. Walang sinabi ang taong tinawag ni Kyuho na Captain. Tumingin lang ito sa paligid, paikot-ikot ang mga mata, at bahagyang mapotla ang mukha. Napansin ng kanyang mga mata ang braso ni Craven na nakahawak pa rin sa maso, at napatigil siya. Tahimik siyang nagtanong kay Kyuho. Bahagyang nauuto ang kanyang boses habang nakatingin sa mga bangkay ng Z-Human na nagkalat sa sahig. May nangyari ba rito? Agad na nagpaliwanag si Kyuho. May biglang lumitaw na isang estudyante. Nang marinig iyon ng Captain, nagulat din siya. Estudyante, ibig mong sabihin, isang bata lang ang pumatay sa lahat ng Z-Human dito. Mabilis na kinumpirma ni Kyuho. Alam kong parang hindi ka panipaniwala, pero totoo iyon. Hindi ko rin alam kung bakit bigla siyang lumitaw at nilipol ang buong lugar. Nagulat ang Captain, tila may iniisip, saka nagtanong, alam mo ba kung saan siya nagpunta? Sa sandaling iyon, napaisip si Kyuho. Nag-alinlangan siya sandali bago nagsalita. Oo, muntik ko na siyang tanungin bago siya umalis. Sandali siyang tumigil, saka nagpatuloy. Pero hanggang doon na lang. Naalala niya ang pagod at walang emosyon na mga mata ni Miri nang tawagin niya ito. At bahagya siyang kinilabutan. Umiling siya habang nagsasalita. Ako, hindi na ako nang ahas pang magtanong dahil natakot ako. Nang makita ni Dango ang kanyang kilos, nagtanong ito ng may pagkalito. Natakot ka, so Z-Human siya. Hindi, tao siya. Mabilis na paliwanag ni Kyuho. Hindi naintindihan ni Dango at muling nagtanong. Bakit naman? Sa sandaling iyon, tumingin-tingin ang Captain na parang may hinahanap. Yumuko siya at sinuri ang paligid, marahang inunat ang kamay at hinawakan ang mga bakas ng paa sa sahig. Tila may napansin siya at itinaas ang ulo. Nagtanong siya, naka-sneakers ba ang estudyanteng iyon? Sa puntong iyon, katatapos lang ni Dango na kalagin ang tali ni Kyuho. Kinuskos ni Kyuho ang kanyang palso at nang marinig ang tanong ng Captain, agad siyang tumingin dito at sumagot. Oo, mukhang ganoon nga. Pagkatapos noon, muling yumuko ang Captain at napaisip ng malalim. Nagbago ang eksena. Nakaupo si Onmiri sa harap ng libingan ng kanyang ina, yakap ang kanyang unan. Siya ba iyon? May boses na nanggaling mula sa mga palumpong na hindi kalayuan sa kanya. Nakapagtataka, mukha talaga siyang isang estudyante lang. Nalilitong tumingin si Dango sa kanya. Kaya ba niyang patayin ang lahat ng Z-Human? Sina Kyuho at ang Captain na nakatayo sa tabi niya ay nakatingin lang, tahimik at walang sinasabi. Nang marinig ni Kyuho ang tanong ni Dango, simple lang siyang sumagot ng oo. Pero ano naman ang ginagawa niya rito sa loob ng mahabang panahong ito? Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang nagtanong ang Captain. Sigurado ka ba? Nagulat si Kyuho at napalingon sa kanya. Ano? Parang may naramdaman si Miri. Lumingon siya at tumingin sa kanilang tatlo. Pagod pa rin ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung kailan napunta ang Captain sa tabi niya, may hawak itong kutsilyo at handang itusok sa kanya. Sa sobrang bilis ng kanyang reaksyon, nang iwinasiwas ng Captain ang kutsilyo pababa, agad siyang napaatras at mabilis na naiwasan ang atake. Tumingin siya sa kanya ng may pagkalito, pagod at madilim pa rin ang kanyang mukha. Talagang balak ko siyang patayin sa atakeng iyon, sabi ng Captain habang may ipinapakitang masamang ngiti. Nakita iyon ni Kyuho at Dango mula sa mga palumpong at napasigaw sila sa gulat. Sandali lang, boss. Napailing si Dango nang walang magawa, alam niya ang pabago-bagong ugali ng Captain. Sa sandaling iyon, napakatindi ng mga mata ng Captain, mahirap basahin kung ano ang kanyang iniisip. Isa lang ang sinabi ko, hanggang doon lang iyon. Sa sandaling iyon, may manipis na guhit ng dugo ang lumabas sa leeg ni Miri, na parabang tinamaan ito ng talam. Mas mabilis pa rin ako. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang kamay, balak abutin at kunin ang ulo. Nang makita ng Captain ang kanyang kilos, bahagya siyang nagulat. Agad niyang inilabas ang baril at paulit-ulit na pinaputukan ang ulo bago pa ito tuluyang bumagsak.
Ano ngayon ang gagawin mo? Umupo siya sa lupa, ang isang kamay ay nakaangat pa rin, habang ang isa naman ay nakasandal upang suportahan ang kanyang katawan. Nang maramdaman niyang hindi na niya makukuha ang ulo, ibinaba niya ang kanyang kamay at napaisip. Bigla niyang ipinasok ang kanyang kamay sa hiwas sa kanyang leeg. May hinawakan siya at malakas na hinayla paitaas. Isang buong ulo ang nahugot mula sa kanyang leeg, dahilan para mapasinghap sa gulat ang captain na nasa tabi niya. Namutla ng bahagya ang kanyang mukha at pilit siyang ngumiti. Kaya pala totoo, hindi ka talaga pwedeng mamatay. Halatang natakot ang captain at nanatiling nakatayo nang hindi gumagalaw. Bigla niyang sinabi, tigilan mo na ako at umalis na kayo. Nang marinig yun ng captain, lalo siyang nalito at nainis. Bigla niyang hinablat ang baril at buong lakas na inundayan pataas. Tumama ang dulo ng baril diretso sa baba niya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at saka siya sinipa ng malakas sa tiyan. Dahil hindi siya handa, lumipad siya ng napakalayo. Agad namang tumakbo ang captain sa direksyong pinagbagsakan niya. Muli niyang itinaas ang baril, itinapat, at sunod-sunod na pinaputukan siya. Napasok siya sa isang alang-ining sitwasyon. Bago pa man siya tuluyang tumama sa lupa, may 12 ng bala na ang lumilipad patungo sa kanya. Bahagya lang niyang inikat ang ulo, walang emosyon at tinitigan ang mga bala, saka iniunat ang kanyang kamay. Hamaba ang bawat ugat ng dugo sa kanyang kamay. Ang bawat balang papalapit sa kanya ay sinalubong ng mga ugat ng dugo, isa-isang naharang at bumagsak sa harap ng nagulat na mga mata ng captain. Nakita niyang ang bawat manipis at mahahabang ugat ng dugo ay kayang harangin ang mga balang dumadagandong sa sobrang bilis. Hindi niya napigil ang magulat, ano ang mga bagay na iyon? Hindi pa siya nakakakita ng ganito. Tumayo si Miri sa harap niya at nagsalita ng may bahagyang panunuya. Napaka-misteryoso nito. Mahigpit niyang hinawakan ang baril sa kanyang kamay, naninigas pa rin ang isip ngunit pilit siyang tumingin sa kanya ng may paghamon. Tinitigan siya ni Miri gamit ang malalamlam na mga mata, iniunat ang braso niyang puno ng mga ugat ng dugo at nagsalita. Ito na ang huling babala ko sa'yo, umalis ka na dahil papatayin talaga kita. Mapanuyang ngumiti ang captain, tila nagpapasalamat pa sa sinabi niya. Unti-unting hamaba ang bawat ugat ng dugo at naging matalim habang patungo sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang bahagyang takot. Sa sandaling iyon, yumuko siya at inayos ang kanyang sombrero upang matakpan ang kanyang mga mata. Grabe, bata, nahuli mo ako. Ikaw ang nanalo. Biglang binawi ni Miri ang lahat ng kanyang mga ugat ng dugo, halatang pagod at bigo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa ito, pero umalis ka na. Ayoko talagang pumatay ng mga tao. Pagkasabi niya noon, bigla siyang kumurap. Agad na kumilos ang captain. Bigla siyang sumugod papunta kay Miri, ikinagulat niya iyon. Huminto siya mismo sa harap niya, hawak ang kutsilyo at itinapat ito sa kanyang leeg. Nakatayo lang si Miri, walang anumang emosyon sa mukha. Bigla siyang tumawa at nagtanong. Gaano katagal ka karaniwang gumagaling mula sa mga sugat mo? Tumingin si Miri sa kanya ng may pagkalito at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Mukhang hindi pa naghihilom ang hiwa sa leeg mo. Totoo nga, hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat sa leeg ni Miri. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Gulat siyang hinawakan ang kanyang leeg at nagtanong. Ano ito? Nakangiti pa rin ang captain habang hawak ang kutsilyo at nakaturo ito sa kanya. Hinawakan ni Miri ang hiwa sa kanyang leeg na hindi pa naghihilom. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi talaga gumagaling. Napaisip siya. Paulit-ulit niyang hinipo ang kanyang leeg para makasiguro. Hindi pa ito kailanman nangyari noon. Lumingon siya sa captain at nagtanong. Miss, ano ang ginawa mo? Patuloy pa rin niyang hinahaplos ang kanyang leeg. Itinaas ng captain ang kanyang kamay at inayos ang kanyang sombrero bago nagsalita. Pasensya na sa huling pagpapakilala. Ako si Li Qiang. Inalis niya ang kanyang sombrero at inilantad ang kanyang maganda ngunit matatag na mukha. Ako ang commander ng Lethal Squad. Gusto mo bang sumali sa aming grupo? Tanong ni Li Qiang habang gulat na nakatingin si Miri. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, nagpatuloy siya. Isa kang taong may napakahalagang talento. Immortal ka ba? Nang marinig iyon ni Dango, napakunot-noo siya. Immortal, immortal. Wala ring magawa si Kyuho na nakatayo sa tabi nila. Talagang kakaiba ang boss. Nagpatuloy si Qiang.
Siyempre, hindi lang ito tungkol sa aming koponan. May katumbas din itong bayad. Patuloy lang na nakatingin si Miri sa kanya nang walang sinasagot. Narinig ko ang sinabi ni Kyuho. Ang kahilingan mo ay makita ang taong kayang pumatay sa iyo. Muli niyang itinapat ang kutsilyo kay Miri, lalo siyang nagulat. Gagawin kong matupad iyon. Nang marinig iyon ni Miri, bahagya siyang nagduda. Muli siyang nagtanong para makasiguro. Ano ba ang sinabi mo? Tiningnan siya ni Li Qiang gamit ang matatag na mga mata at nagsabi. May scientist kami na kayang gumawa niyan. Hahanap siya ng paraan para patayin ka. Hindi pa rin naniwala si Miri sa kanyang sinabi. Natural lang iyon, dahil napakarami na niyang sinubukang paraan para mamatay. Bahagyang nainip si Miri habang nagsasalita si Qiang. Paano ka nakasisiguro na magagawa ninyo iyon? Sa sandaling iyon, may sinabi si Qiang na lalo pang nagpalalim ng kanyang pagdududa. Sino ang nakaalam? Pumunta ka at itanong mo ang pangalan ng scientist na iyon. Kalmado niyang sagot habang nakatutok pa rin ang kutsilyo sa kanya. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Miri. Nakita iyon ni Qiang at dagdag pa niya. Kita mo naman, ang kutsilyong ito ay gawa niya. Ang kalmadong boses niya ay bahagyang nakakainis. Kakaiba man ang mga sinasabi niya, kailangan ding aminin na may bahid ito ng kapanipaniwala. Napatitig si Miri sa kanya habang nakakunot ang noo, malalim ang iniisip. Marahil ay iniisip niya kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng taong nasa harap niya. Subukan mo na lang. Sigurado akong ito ang unang beses na nangyari sa iyo ang ganito, mariing sabi ni Qiang. Medyo kaakit-akit, hindi ba? Nanatiling nag-iisip at nag-aalinlangan si Miri. Tinitigan lang niya si Qiang, saka ang kutsilyo, at hindi nagsalita. Muling nagtanong si Miri. Papatayin mo ba ako? Nang marinig iyon ni Qiang, ngumiti siya na parang panalo. Alam niyang napaniwala na niya siya. May pagmamalaki siyang nagtanong. Ano ang pangalan mo, bata? Napatingin bigla si Miri sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit itinatanong iyon sa ganitong sandali. Pangalan ko, sandali siyang nag-atubili bago marahang sumagot. Ang pangalan ko ay Miri. Inikat ni Qiang ang hawakan ng kutsilyo at ibinaba ang dulo nito patungo sa lupa. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-thumbs up. Ang kanyang boses ay matigas at matatag, parang bakal. Kung ganoon, huwag kang mag-alala, Miri. Sasama ka sa amin sa paglilinis ng mga Z-human. Sa araw na maibalik ang sibilisasyon ng tao, sisiguraduhin kong mapapatay kita. Isang banayad na hangin ang dumaan. Sa lugar na kinaroroonan nila, nakatayo si Miri sa harap ng libingan ng kanyang ina, nakikinig sa mga sinasabi ni Qiang. May kung anong gumalaw sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Marahil dahil matagal na siyang namuhay mag-isa at malungkot. Hanggang sa araw na iyon, sana ay magkasama tayo. Hindi ba, kasamang mandirigma Miri? Tanong ni Qiang habang nakangiti at magkakros ang mga braso. Nakayuko pa rin siya, nakapatong ang kamay sa kanyang dibdib. Iniisip kung ano ang emosyon na iyon napabago-bago ang galaw. Dahan-daang itinaas ni Miri ang kanyang mga mata at tumingin kay Qiang. Marahan siyang nagsalita, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Maaari mo ba akong pangakwan? Tiningnan siya ni Qiang, ngumiti, at tumango bilang pagsang-ayon. Ipinapangako ko. Tumingin si Miri kay Qiang at nilunok ang laway, gumalaw ang kanyang lalamunan. Tuparin mo ang pangako mo, pagdating ng araw, ikaw mismo ang papatay sa akin. Kailan ka ba darating, Garem? Parang may sumisigaw na may pagkainip. Hoy, Qiang at Donggo, matagal na silang naghihintay, mukhang may problema sa kabila. Naputol ang boses ni Garem at halatang nagpanik siya. Nasira ang silinyador ng sasakyan. Muling naputol ang boses, tila may problema pa rin si Garem sa sasakyan. Makalipas ang sandali, nagsalita siyang muli. Pero ayos lang, darating na ako. Nang marinig iyon, napangiti si Li Qiang nang may halong kawalan ng magawa. Sige, bilisan mo. Pero ang katabi niyang si Miri ay halatang naiinip na. Biglang may naalala si Kyuho at lumingon kay Donggo para magtanong. Hoy, may lisensya na ba si Garem sa pagmamaneho? Sandaling natigilan si Donggo bago sumagot. Mukhang wala pa. Sa daang papunta sa kagubatan, may isang sasakyang mabilis na paparating. Agad napalingon si Qiang sa direksyon nito at masayang napasigaw. Andyan na siya, si Garem ay nasa upuan ng driver. Marahil dahil hindi siya marunong magmaneho, hindi rin niya alam kung paano bumagal.
Napakabilis ng takbo ng sasakyan kaya napasigaw siya sa takot. Sa buong bilis, bigla siyang nagpreno sa mismong harap nila, dahilan para umangat ang hulihan ng kotse bago muling bumagsak. Tahimik lang na nakatayo ang lahat at nakatingin sa sasakyan, parang inaasahan na nila ang mangyayaring iyon. Mabilis na binuksan ni Garem ang pinto at bumaba, halatang nagmamadali. Mabilis siyang nagsalita, "Pasensya na sa lahat, nahuli ba ako?" Lumapit si Lee Kyung at tinapik siya sa balikat. "Hindi, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Halika na, sumakay na kayo sa sasakyan, Miri." Nang marinig ni Garem ang banyagang pangalan, napatanong siya ng may pagtataka. "Miri." Doon pa lang niya napansin si Miri na nakatayo sa harap niya. Agad siyang nagtanong ng may kuryosidad. Sino siya? Lumingon si Kyung at nagpaliwanag. Isa siyang bagong miyembro at magtatrabaho siya sa ilalim ng pamamahala ng MS, kay Garem. Walang sinabi si Donggo, tahimik lang siyang naglakad pasulong. Sumunod din si Kyuho. Nang marinig yun ni Garem, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Masigla siyang nagsalita. "Totoo ba? Sa wakas, may junior na ako." Lumingon siya kay Miri na may masayang ekspresyon at iniabot ang kamay para makipagkamay. "Hello, ako si Jin Garem." Hindi siya pinansin ni Miri. Tahimik at malamig siyang dumaan sa tabi ni Garem at sumakay sa sasakyan. "Miri, maupo ka sa unahan." Tinitigan ni Garem ang kanyang likuran, halatang naging alanganin ang sitwasyon. Hindi na siya kasing sigla at ningning ng kanina. Naging pilit na rin ang ngiti sa kanyang mukha. Mahiyain ba siya o ano? Pagkatapos makaupo ang lahat, nagsimulang magmaneho si Kyung pabalik sa tirahan ng Lethal Squad. Sa loob ng sasakyan, sinabi niya kay Miri na sasama siya sa exploration team sa Gina. Sa kasalukuyan, ang Gina ay sinasakop ng Red Zen. Muli niyang inisip, ano ba? Ang Red Zen. Medyo nagulat si Kyuho nang marinig yun. Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa Red Zen? Mukhang matagal na siyang hiwalay sa mundo kaya wala siyang alam sa mga ganitong bagay. Pero matyaga siyang ipinaliwanag ni Kyung. Ang Red Zen ay isa sa iilang Z-human na natatangi, mga individual na mas malalakas at hindi mahuhulaan. Sa ngayon, kaya nilang sakupin ng maraming lungsod. Habang nagmamaneho, sinabi ni Kyung, ang pangunahing layunin natin ay wasakin ang Red Zen. Pero para magawa iyon, kailangan muna nating matukoy kung nasaan ang leader nila. Nasa likuran si Donggo at may halong pananabik na nagsalita. Ibig sabihin, pupunta tayo sa teritoryo ni Craven. Si Kyuho na nasa tabi niya ay nagdagdag pa. Ang lalaking iyon ay miyembro rin ng Red Zen Guild. Tumango si Miri bilang sagot, pero halatang wala siyang gaanong pakialam, dahilan para makaramdam ng pagkadismaya sina Donggo at Kyuho. Parang wala talaga siyang interes sa amin. Hindi na pinansin ni Kyung ang reaksyon nila at nagpatuloy lang. Sa Indiana, may isang lalaking naging tagapangalaga ng Red Zen. Isa siya sa mga leader kaya may alam siya tungkol sa kinaroroonan ng pinuno. Kaya gusto kong ikaw ang maging kapareha ni MS Garem sa paghahanap ng mga bakas ng leader. Si Craven ay namumuno lang sa isang maliit na grupo pero isang tagapangalaga ang namumuno sa isang buong lungsod. Kung ihahambing ang lakas ni Craven at ng tagapangalagang iyon, para itong isang daga na pilit lumalaban sa isang tigre na dahan-daang kumakain. Sa totoo lang, mas mabuti sanang sabay-sabay kaming pumunta, pero napakamot sa ulo si Kyung ng medyo alanganin. Kailangan din naming suriin ang iba pang lugar. Kaya dumating na sila sa Jenna. Bumaba sina Garem at Miri mula sa sasakyan. Pareho pa rin ang malamig na ekspresyon ni Miri, habang halatang kabado naman si Garem. Sa likuran nila, pinagmamasdan sila ni Lee Kyung. Mula rito, mas mabuting maglakad kaysa gumamit ng sasakyan, sabi ni Lee Kyung. Medyo magaspang ang lugar, ipapaalam sa iyo ni MS. Garem ang mga detalye ng misyon at lahat ng kailangan mong malaman. Ayos na ako, sabi ni Kyung bago muling sumakay sa kotse at umalis. Nang makalayo na ang sasakyan, humarap si Garem kay Miri, puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Sige, ito ang una kong misyon. Kabado ako, pero isa na akong superior ngayon. Kailangan naming magbigay ng magandang halimbawa sa aming mga junior. Habang iniisip iyon, nanatiling tahimik si Miri.